Magandang araw po, Chairman. Naku ma, sa wakas po ay nakauwi na kayo. Nitong 2 taon, ang mga 5 pisong charity canteen na mga flake at pasasalamat sa opisina nyo ay bunton-bunton na. Mahirap para sa mga estudyanteng kapos sa pera ang makapag-aral. Ang makapagpakain sa kanila ang pinakamalaking hangarin ko. Si Jiao Jiao, lagi kang tinitingalang huwaran ma. Ang pag-uwi ko ngayon ay para sa kasalang pag-aalay mo. Rolls-Royce at mansion ay nabili ko na para sa iyo. Patong-patong na 8.88 milyong pisong dote at ang manikang jade na mana. Mamayang gabi, ibibigay ko na sa nobya mo. Pero ma, ang manikang jade na mana ang tanging alaala ni Papa sa iyo. At mana rin ito ng pamilyang Magiting. Nagkakahalaga ito ng 1 bilyon. Hindi ba't masyadong mahal ito? Dahil nga mahal, kaya mas mapapakita ang katapatan ko bilang magiging biyenan. Salamat ma. Ma, may isa pa pong munting hiling si Jiao Jiao. Pagkatapos ng kasalang pag-aalay, gusto niyang maging presidente ng kumpanya. Hindi pa siya nakakapagtapos at wala pang karanasan sa trabaho. Diretso bilang presidente. Parang masyadong padalos-dalos. Huwag kang mag-alala ma. Sa aming 5 pisong charity canteen sa universidad, napakagaling niyang mamahala. Pinupuri siya ng mga estudyante. Maniwala ka sa kanya ma. Sige, pag-iisipan ko itong mabuti. Hindi ba't abala ka pa sa kasalang pag-aalay? Sige, umalis ka na. Aalis na po ako. Pagkaraan ng ilang araw, may malaking sorpresa ako para sa inyo at kay Jiao Jiao. Sige. Assistant ko, ihatid mo ako sa Universidad ng Lungsod Dagat. Gusto kong makita ng personal ang magiging manugang ko. Kumusta mga mahal? Tara, sama-sama nating tingnan ang mga masasarap na ulam sa 5 pisong charity canteen ng eskwelahan. Adobong spare ribs, ginisat gulay, at libreng sabaw. 5 piso lang at busog na kayo. Salamat mga mahal, ipagpapatuloy ko ang pagsisikap. Mukhang maganda at mabait ang dalagang ito. Sana siya na lang ang manugang ko. Miss, tanong lang po. Aray, alisin mo ang maruming kamay mo. Ito ang mamahaling suit na ipinakomisyon ko para makilala ang magiging biyenan ko mamayang gabi. Gusto ko lang pong magtanong. Anong tanong-tanong? Mukha kang jolog sa suot mo. Ikaw yata ang bagong dating na taga-silbi ng pagkain? Wala kang delikadesa. Bayaran mo ako agad. Nene, malinis ang kamay ko. Hindi ko na dumihan damit mo. Kung talagang ayaw mo, pupunasan ko ng panyo. Umalis ka dyan. Amoy pinaghalong sabaw at sirang kanin. Sino ba gusto mong patayin sa amoy? Tulad mong mababang uri, karapat dapat ka bang humawak ng damit ko? Putang ina, sino ka ba? Humarap ka sa kasintahan ko. Gusto mo bang mamatay? Yung bagong tita sa kainan, nadumihan niya yung milyon-milyong custom-made kong damit para makilala ang magiging biyenan ko. Gusto ko lang tanungin itong nene. Kung talagang ayaw mo, pwedeng palitan kita ng eksaktong kapareho. Matanda, alam mo ba ang sinasabi mo? Alam mo ba kung ano ang high-end custom-made? Alam mo ba kung gaano kalaki ang milyon-milyon? Kahit hindi ka kumain, magtrabaho ng 10 buhay, hindi mo pa rin kayang bayaran. Matandang to, kung may utak ka, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad sa kasintahan ko. Kung hindi, ngayon din palabasin kita ng nakahiga. Nasaan ang in-charge ng kainan? Diretso ako makikipag-usap sa kanya. Matanda, sa tingin ko, naiinggit ka lang sa akin kasi bata at maganda ako at maganda ang suot ko. Ganyan ang mga matatandang babaeng mahirap, nakakatakot ang inggit. Dapat tumingin ka sa sarili mo, ano ba itsura mo? Ikaw, naiinggit ka sa kasintahan ko. Karapat dapat ka ba? Sandali. Ganito kalala ang amoy. Ibig sabihin sira na talaga ito. Paano mo pa ibebenta sa mga estudyante? Itapon mo na yan. Bitawan mo, bitawan. Huwag kang makialam. Matandang to, anong ginagawa mo? Itinapon mo pagkain ko, gusto mong mamatay? Panis na pagkain ang ibinebenta sa mga estudyante. Pang-aabuso yan. Hindi lang itong ulam ang dapat itapon. Patungong buong kantina ay dapat isara at disimpektahin kaagad. Lahat ng sangkap ay dapat sirain. Ihahayag ko na ito sa grupo para aksyonan. Ikaw, isang hamak na taga-silbi lang. May karapatan ka bang makipagtalo sa akin? Ako ang may hawak sa kantinang ito. Pakialamero mong matanda ka, sasabihin ko sa'yo, simula 1 taon na ang nakalipas sa kantinang ito, ang kasintahan ko na ang nasusunod. Walang sino mang makakapanghimasok sa kanya.
Ano ba ang problema kung sira ang karne? Dagdagan lang ng mga chemical at enhancer. Sobrang sarap pa rin para sa mga estudyante. Ginagawa mo lang laruan ang kalusugan ng mga estudyante. Iniisip ko naman talaga ang kapakanan nila. Sa mga pagkaing ito, doble ang nilagay kong gamot sa pagtatae. Kung pag-uusapan ng mabuti, yung mga estudyanteng mahihirap ang dapat magbayad sa akin ng panggamot. Talagang baliw ka na. Kailangan kong hanapin agad si Jiao Jiao para tanggalin niya ang dalawang buwayang ito. Hindi na dapat hayaan pang manggulo sila sa mga estudyante. Ngayon din, tawagin ninyo ang inyong tagapamahala. Kung hindi, direktang kakausapin ko ang punong tanggapan ng grupo at magdudulot ito ng malaking problema sa inyo. Dinungisan mo ang Damit ng magiging biyenan ko. itinapon ang pagkain ko. Ngayon, naghain ka pa ng reklamo sa grupo. Ngayong araw na ito, ipapaalam ko sa iyong matandang bruha ang kapalaran ng mga nakakaaway sa akin. Tigilan mo yan! Tumigil ka! Gusto mong gamitin ang sirang pagkain para saktan kami at sinaktan pa ang tiyahin na nagtanggol para sa amin. Grabe na talaga ito! Ang kantinang 5 piso noong bago pa lang, maayos sariwa ang gulay at karne. At madalas nagpapalit ng menu. Mula 1 taon na ang nakalipas, lumalala na ang lasa, palang kayo pala ang may kagagawan. Mga teknikang kemikal at gamot sa pagtatae. Kung hindi dahil sa tiyahin na ito na nakatuklas, patuloy kaming naloloko. Ngayon, narito kami, hindi ninyo mapapahamak ang tiyahin. Salamat mga estudyante. Ang bagay na ito ay tiyak kong ipagpapatuloy hanggang dulo. Ang kantina ay tiyak na magbabago ng lubusan. Sa hinaharap sisiguraduhin naming makakain kayo ng malusog at malinis at murang pagkain. Nasaan ang tao? Saan na ang mga tao? Anong gusto mo? Umalis ka. Ikaw ang nagtulak sa akin kanina, di ba? Tumigil na kayo. Hinahampas ninyo ang estudyante. Hindi ba kayo natatakot na labag sa patakaran ng paaralan at sa batas? Tumahimik ka. Patakaran ng paaralan batas. Sasabihin ko sa iyo, sa paaralang ito, ako ang patakaran, ang sinasabi ko ang batas. Sino ang maglalakas loob na sumuway? Sino ka talaga? Kahit anak ka ng tagapangasiwa, wala kang karapatang maging walang batas. Anak ng tagapangasiwa, hindi mo ako kayang pantayan. Sasabihin ko sa iyo, pagkatapos kong makilala ang magiging biyenan ko mamayang gabi, hindi lang ang kantinang ito, kundi ang buong paaralan ang masusunod sa akin. Makinig kayong mabuti. Ang nangyari sa kantina ngayon, Kung sino man ang magsabi ng kahit isang salita, gagawin ko kayong lahat ay mapapaalis sa paaralan. Narinig ninyo? Umalis kayo. Matandang babae ngayon, wala nang magtatanggol sa'yo. Tingnan natin kung paano ka magmatigas. Hinahampas ninyo ako. Ang anak ko at ang manugang ko hindi kayo palalampasin. Hinampas kita, anong gagawin mo? Nasaan ang anak mo at ang manugang mo? Nandyan pa ba sila sa palengke nangungulekta ng mga bulok na gulay? Sabihin mo, ang ganyang mahirap na matandang babae, anak at manugang, anong magagawa nila? Kahit malaman nilang sinaktan ka namin, magmamakaawa sila sa amin, parang aso at luluhod, di ba? Tawagin ang responsable. Ang manugang ko. Dumating na ang responsable. Ano ang ingay-ingay dyan? Itong matandang babae, parang pamilyar siya sa akin. Tagapangasiwasan, anong ginagawa mo rito? Kakatanggap ko lang ng mensahe mula sa grupo. Sabi, pupunta raw ang chairman para mag-inspeksyon sa kantina. Nasa daan na siya papunta rito. Anong hinihintay ninyo? Dali, alisin ninyo ang mga basurang pagkain na ito. Maghanda kayo ng mamahaling karne at sariwang gulay at prutas. Oo nga pala, humanap din kayo ng mga artista para magpanggap ng mga estudyante. Walang dapat magkamali. Oo, bilisan ninyo. Opo. Hala, anong ginagawa niya? Tagapangasiwasan, bagong salta lang siya ngayong araw. Tagapaghatid ng pagkain. Hindi lang siya marunong magtrabaho, sinasadya pa niyang sirain ang mga sangkap sa kantina. Kaya maraming estudyante ang hindi nakakakain. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko at pinagalitan ko siya. Ah, ganun ba?
Si Wang Jiaojiao ang tagapagmana ng pinakamayaman. Siya ang nobya ni Yang Master Shu. Higit pa rito, ang kantina na ito ang pinakamahalagang proyekto ni Chairman Zhao. Umaasa si Wang Jiaojiao dito para mapasaya ang chairman. Talagang naghahanap ng kamatayan itong matandang ito. Ang paggawa ng mga proyektong pampaimbabaw ay hindi makakalinlang sa chairman. Ginamit mo ang sirang gulay para lokohin ang mga estudyante. Ang ugali mong mag-aksaya ng walang pakundangan ay madaling makikita ng chairman. Magbabayad kayo sa lahat ng masamang ginawa ninyo ngayong araw. Matanda, ang lakas ng loob mo ah. Bago ka pumunta rito, hindi mo man lang inalam ng maigi kung sino talaga ang nobya ko. Mukhang gusto mo bang mamatay? Ayaw mo na ba sa buhay mo? Kung gayon, sabihin mo nga, sino ba talaga siya para masabi ko ng detalyado sa anak ko at sa manugang ko. Sige, kung gayon, iyong mga tenga, makinig kang mabuti. Siya ang pinakamalaking shareholder ng Universidad ng Lungsod Dagat, chairman ng nangungunang kumpanya sa pandaigdigang industriya ng pagkain, ang magiging manugang. Pagkatapos ng gabing ito, hindi lang ang kantina at paaralang ito, kundi ang buong Zhao's Food and Beverage Group ay magiging sa kanya. Ikaw ang nobya ni Ronghao, Wang Jiaojiao. Ikaw ang nobya ni Ronghao. Hoy matanda, may alam ka pala, ah? Alam mo pang si Shu Ronghao ang nobyo ko. Kaya pala siya yung sinasabi ni Ronghao na mabait, responsable at ako ang modelo niya, Wang Jiaojiao. Matandang babae, ngayon ka lang natakot? Takot? Ang takot ko lang, nagsisisi na hindi ko nalaman ang totoong ugali mo ng mas maaga. Nilason mo ang mga estudyante nagnakaw sa charity canteen at nang babae ka pa, Wang Jiaojiao, hindi ka karapat-dapat sa pamilyang magiting. Kahit kanino ka pang manugang, kung sinong nobya ang pagbibigay mo ng bulok na pagkain para lasunin ang mga estudyante ay totoo. Ngayon, hindi ko ito palalampasin. Matandang hayop, huwag kang magsinungaling dito. Maraming CCTV sa kantin. Kapag tiningnan, malalaman kung sino ang nagsisinungaling. Tagapangasiwasan. Hoy, Gusto raw niyang tingnan ang CCTV. Sige nga, nasan na ang CCTV? Ang CCTV. Ang CCTV kasi, sa kasamaang palad ngayon, bigla lang nasira, hindi pa naaayos. Sakto lang nasira? Ay, kaya pala ikaw, tagapangasiwa. Kabarkada mo pala sila. Kung ganito ang sitwasyon, diretsahan na lang akong lalapit sa mga opisyal ng paaralan. tumigil ka. Pagkatapos mong bastusin ako, tatakas ka lang? Hindi ganon kadali. Ang dami mong itinapon na pagkain. Kung malaman ng magiging biyenan ko, masasaktan ng kanyang puso. Ano bang gusto mo? Simple lang. Dahil ikaw ang nagtapon ng mga pagkaing ito, ikaw ang dapat umubos. Matanda, kung hindi mo ito uubusin ngayon, huwag kang umasang makakaalis sa kantin. Imposible yan. Lumuhod, hawakan. Bitawan niyo ako. Kung ganito niyo ako tratuhin, hindi kayo patawarin ng anak ko. Huwag mong kalimutan, ang magiging biyenan kong si Zhao Fangrong ay chairman ng grupo ng Anghel. Ang magiging asawa kong si Shu Ronghao ay ang tagapagmana ng pinakamayaman. Ang anak mo, malamang isa lang yan sa mga hamak na lalaki. Kung mangahas siyang bastusin ako, mas malala ang kahihinatnan niya kaysa sayo. Halika rito. Kainin mo yan. Ayaw ko, ayaw. Kain. 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 Huwag, cellphone ko. Matanda ka. Isang sira-sirang cellphone lang naman yan eh. Ganito, kainin mo lahat ng kaning baboy na to. Bibigyan kita ng bago. Ha? Sagutin mo ako. Ayoko, kain. Ayoko, kain. Kumusta po? Ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Hindi kasi yan ginagawa ng nanay ko na hindi sinasagot ang tawag ko. Mas mabuti pang sunduin ko na lang siya.
Ayoko. Kain, kain. 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 Ipapost ko na tong video sa internet. Ang title, Nagwala ang katulong sa pagkain dahil sa gutom, nilinisan ang kantin pero hindi pa rin nabusog. Ano sa tingin mo? Ha ha ha. Kain ka. Hahaha. Wow. Wang Jiao, sinira mo ang charity canteen, niloko mo ang mga estudyante, at nangaliwa ka pa. Isang babaeng tulad mo na walang modo ay hindi karapat-dapat maging asawa ni Rong Hao. Matandang babae, paulit-ulit mong sinasabi ang pangalan ni Rong Hao. Gusto mo bang magpanggap na kilala mo ang nobyo ko? Kilala mo rin si Shurong Hao? Eh kung ganun, kilala ko rin ang Dragon Head ng Shaguo. Hahaha. Matandang babae, hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Yung si Rong Hao na tangang binata ay matagal nang napasunod ko. Muntik na niyang ibigay ang buong grupo sa akin. Ha 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 ha. Imposible, si Rong Hao ay mabait, masunurin at marunong kumilala ng tama't mali. Sasabihin ko sa'yo, kahit nakilala mo talaga si Rong Hao, wala yon. Sa kanyang mga mata at puso, ako lang ang nandyan. Kahit malaman niya ang nangyari ngayon, ako pa rin ang paniniwalaan niya, hindi ikaw. Matandang babae. Si Jiao Jiao ay magiging presidente ng Jiao Group. Yung si Shurong Hao, pati yung biyena niya, ano nga ba pangalan? Yung Jiao Fangrong. Ha, pareho silang dalawa magiging parang aso na susunod lang kay Jiao Jiao. Imposible, dahil ako si Jiao Fangrong. Imposible, dahil ako ay si Jiao Fangrong. Ha ha ha, ano ang sinasabi mo? Ikaw ang magiging biyenan kong si Jiao Fangrong? Matandang babae, nakakain ka ba ng basura? Nasira na ang utak mo? Ha ha. Ay naku. Sa hitsura mong dukha at sa damit mong sira-sira, magpapanggap ka pang chairman ng grupo ng Anghel? Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi kayo naniniwala, kayo mismo ang magtanong kay Rong Hao. Wang Jiao, hindi kita hahayaang makapasok sa pamilya namin. Matandang babae, akala mo ba hindi kita kayang saktan? Ngayon din ay ipapaalam ko sa iyo ang kapalaran ng mga nagpapanggap sa magiging biyenan ko. Dalhin siya. Mahal, ano ang nangyari? Hoy, Jiao, nasa cafeteria ka ba? Nakita mo ba ang nanay ko? Buong araw ko siyang tinatawagan pero hindi siya sumasagot. Nababahala na ako. Wala pa, baka naantala lang sa daan. Balak kong umuwi muna para tingnan. Kung gusto mo, ikaw na lang ang pumunta sa venue ng seremonya. Huwag na. Hindi ako mapalagay kapag ikaw ang nagmamaneho. Papahatid kita ng kaibigan kong si Bulaklak. Okay ba? Pero mahal, hindi ako makakaalis ngayon. Bakit? May bagong dating na taga-silbi sa cafeteria na nagkakagulo doon. Ginulo niya ang buong cafeteria. Pinagsasabihan ko siya ngayon. Ano, ang cafeteria ng pag-ibig ay proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ng nanay ko. Dito niya inilagay ang pinakamaraming pagsisikap. At ngayon, dahil sa isang tiwali ay nasira ito? Totoo, hindi lang niya sinayang ang mga sangkap, pinaratangan pa niya ng kadumihan ang aming cafeteria. Ipinagtatanggol ko ang magiging biyenan ko. Paano nagkakaroon ng ganong tao? Kailangan siyang turuan ng leksyon. Huwag kang mag-alala, mahal. Matandang babae, kung luluhod ka ngayon sa harap ko at magmamakaawa, marahil babawasan ko ang parusa sa iyo. Wang Jiao, luluhod ako sa'yo. Ikaw ay hindi karapat-dapat. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko, ha? Hawakan siya.
Sandali! Ano ang sinisigaw mo? Isang sirang pulseras lang ang nakakamangha. Ang jade bracelet na ito ay parang sa chairman. Ano? Tagapangasiwasan, huwag kang magsalita ng walang basihan. Ako... Itong sira-sirang pulseras na ito, wala namang espesyal dito. Parang kapareho itong jade bracelet na suot ng chairman noong pumirma siya sa opening ng cafeteria 2 taon na ang nakalipas. Pero, Ang pulseras na ito ay ang tanging alaala na iniwan sa akin ng aking asawa. Ito ay mana pa sa aming pamilya. Ibalik mo sa akin agad. Hahaha. Anong mana sa pamilya? Sa tingin ko galing ito sa tabi-tabi, 3 sa 10 piso lang ang halaga. Tingnan mong mabuti. pasensya na Miss Wang, nagkamali ako ng tingin. Karaniwang pulseras lang ito. Tagapangasiwasan, alam mo ang pinagmulan ng jade bracelet na to, pero hindi ka nagsasabi ng totoo. Kaya mo bang panagutan ang mga kahihinatnan nito? Miss Wang, naalala ko lang, may mga bagay pa akong aasikasuhin sa opisina. Mauna na ako. Isang sira-sirang pulseras, kahit basagin ko ito at bayaran ka ng 100 piso, ay sobra-sobra na siguro. Ang perang ito sapat na para bayaran ang 100 pulseras mo. Wang Jiao Jiao? Kung magkaroon man ng kahit kaunting sira ang pulseras na ito, kahit maubos ang lahat ng ari-arian mo, hindi mo ito mababayaran. Matandang hayop, huwag kang magpanggap dito sa harap ko. Kumuha ka ng peking pulseras para manloko sa amin, di ba? Hindi mababayaran? Ngayon din, ihuhulog ko ito. Tingnan natin kung hindi ko kayang bayaran. Huwag mong ihulog. Pwede namang hindi ko ito ihulog basta lumuhod ka sa harap ko at humingi ng tawad. Tapos, kainin mo lahat ng basura na nasa basurahan ng pagkain. Pagkatapos, ibabalik ko sa iyo ang sira-sirang pulseras na ito. Narinig mo, gawin mo agad. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Bibilang ako ng 3. 1. 2. Mga hayop kayo. Matandang bruha, tingnan mo kung hindi ko gagawin. Huwag mong ihulog. Pangako sa inyo. Nagkamali ako. Ganun lang? Aray, hahaha, aray. Wang Jiao Jiao. Nyen, maaari mo na bang ibalik sa akin ang jade bracelet? Siyempre naman, ako si Wang Jiao Jiao, isang taong tumutupad sa sinasabi. Wang Jiao Jiao, sobra ka na. Ito ang pinakamamahal na alaala na iniwan sa akin ng aking asawa. Hindi kita patatawarin. Nandito rin ang kotse ni Bulaklak. Baka dahil sa alin na iyon, sobrang ingay ng ginawa. Hintayin mo muna ako rito. Aakyat ako para tingnan. Ikaw lang na matandang ito, karapat-dapat ka ba?
Pahiran ninyo ako. Tingnan natin kung ano pa ang meron sa katawan nitong matanda. Siguraduhing salain ng mabuti, huwag palampasin kahit saan. Hehehehehe. Hayop ka? Tigil. Tumigil ka. Tigilan nyo. Bitawan mo ako. Bitawan nyo ako. Matanda ka na, maganda pa rin pala ang katawan mo. Ah, hehehe. Bitawan nyo ako. Matandang pokpok, gagaspasin ko ang mukha mo. Huwag. Huwag! Anong ginagawa ninyo? Ronghao. Anong nangyari dito? Bakit ang gulo-gulo? Aray, huwag kang magalit, mahal. Kasalanan ng nagkagulo kanina yung naghahain. Para siyang nababaliw, nambasag at nagwala. Ang 5 peso loving care canteen ang pinakamahalagang proyekto ng nanay ko. Hindi ko hahayaang sirain ito ng sinuman. Mas mabuting ako mismo ang mag-inspeksyon. Hoy. Chichu. Huwag kayong mag-alala, Jiashu. Yung walang hiya at matandang bruha ay pinaalis ko na. Aray, mamaya, papalinis ko ng husto ang kantin. Tiyak na hindi ko hahayaang masira ang pinaghirapan ng chairman. Ronghao. Mahal, ang proposal ceremony ay malapit nang magsimula. Tara na tayo. Huwag nating sayangin ang magandang oras dahil sa ganitong maliit na bagay. Tama. Tama nga. Sige, tara na tayo. Ronghao. Tita, Tita, ayos ka lang ba? Tita, Dadalhin na namin kayo sa ospital. Salamat. Tita, gumising ka, tita. tita. Tita, nagising ka na rin po. Mabuti naman, tatawagin ko po ang doktor. Salamat, anak. Pwede bang mahiram muna ang cellphone mo? Oh, ito. Hello? Ronghao. Ako ito. Nasa ospital ako. Ma. Sino ang gumawa nito sa'yo? Siyempre, yung magandang nobya mo. Wang Jiao Jiao. Hindi pa naman yan sa'yo. Inay. Ayos lang, dahan-dahan ka lang magsalita. Hindi. Wala akong anumang ebidensya ngayon. Kung basta-basta ko lang sasabihin sa anak ko, baka mapagdiskitahan lang ni Wang Jiao Jiao. Ma, nasaan na ang jade bracelet mo? Hindi mo naman yan inaalis sa katawan, di ba? Ito yung iniwan ni Itay, manikang jade naman na sa pang-araw-araw mas mahalaga pa yan sa'yo kaysa buhay mo. Paano nasira? Kunin ninyo agad ang lahat ng CCTV footage ngayong araw ng nanay ko. Titingnan ko kung sino ang sawang-sawa na sa buhay. Dapat siya'y magbayad ng 100 beses. Opo. Ronghao, ang CCTV footage. Huwag mo muna tingnan. Ma, bakit? Napakalaki ng dinanas mong hirap, nasira pa ang jade bracelet. Dapat sila'y magbayad. May mga bagay na dapat si Mama ang humarap. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga ngayon. Sasabihin ko kay Jiao Jiao na ipagpaliban muna ang proposal.
Ronghao, dahil napaka-importante sa'yo si Mama, lalo kung hindi dapat hayaan na malinlang ka. Ang paghamak na ito, ako mismo ang maniningil. Wang Jiao, Bulaklak, maghintay kayo. Jiao, Kumusta, mahal? Anong nangyari? Mismo na ba ako? Jiao, ang proposal mamayang gabi kailangang ipagpaliban. Ipaliban? Bakit, mahal? Ang tagal ko nang hinihintay tong araw na to. Na-ospital ang nanay ko. Itong matandang ito, napili pa talagang magkasakit ngayon. Siya, baka may nahalata siya. Paano naman, napakasekreto ng ginawa natin at saka sunod-sunuran naman sa'yo si Shu Ronghao. Ngayon, kapag ikinasal ka na, kontrolado na natin ang pamilyang Magiting. Tama. Pupunta ako sa mall. Bibili ako ng regalo para sa biyenan ko. Kailangang mag-iwan ako ng magandang impression sa kanya. Tara na. Chairman, ito ang pinakamahusay na restorer sa buong Dasha. Ginoo, kaya pa ba itong ayusin? Ang ganda-ganda ng material, nabasag ng ganito, sayang talaga. Bukod sa material, kahit maayos man ito, mahirap tanggalin ang mga bitak. Hindi problema ang material. Gawin mo lang ang makakaya mo. Chairman, saglit lang, may tatawag. Gusto ko rin namang mag-ikot sa tindahan. Sige, asikasuhin mo na yan. Sabihin mo agad sa lahat, pupunta na si Chairman Zhao sa tindahan. Mag-ingat kayong lahat. Opo. Magandang araw, patingin nga nito. Sandali lang po. Narinig ko mahilig magkolekta ng jade ang biyenan ko. Bibigyan ko siya ng pinakamaganda. Para sa harap niya, mag-iwan ako ng magandang impresyon. Napakaganda ng kulay ng jade pendant na ito. Magugustuhan talaga to ng biyenan ko. Kukunin ko tong jade pendant. Bayaran ko na. Siya yon. Ito. May tamang pagkakasunod-sunod ang lahat. Akin tong jade pendant. Putang ina, mang agaw ka ng gamit ko. Ikaw na naman. Oo, ako to. Ikaw na mahirap dito ka bibili ng jade. May pera ka ba? Huwag kayong magpaloko sa mahirap na yan. Ibalot mo yan, card ang gagamitin ko. Si Miss Wang ang magiging manugang ng chairman. Kailangan kong makisip-sip sa kanya. Sandali, sinong nagsabing wala akong pera? Card. Ito ang pinaka-eksklusibong black card, 5 lang sa buong Dasha. Paano napunta sa'yo yan? Imposible. 5 lang ang ganyang black card sa buong Dasha. Black card. Paano napunta sa isang tindera sa kantina? Hindi. Peke ito, sigurado. Ikaw? Puntahan mo agad at i-verify ang card na ito. Titingnan ko kung paano ka magpapanggap. Ito. Miss Wang, Totoo ang card ng babaeng ito. Paano pwedeng mangyari yon? Wang Jiao, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Siyempre alam ko. Nag-aalis ng masasamang elemento para sa bayan. Ikaw na isang dukha, nagnakaw ka pa ng black card at nagpapanggap dito. Mukhang sawa ka na sa buhay. Jiao.
Jiao Jiao, ano ang nangyari? Inaapi niya ako. Matanda ka. Hindi ka pa natuto sa leksyon sa kantina nung nakaraan? Hinahamon mo pa si Jiao Jiao. Papatayin kita ngayon. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na humawak sa akin ngayon. Sige, nagmamagaling ka. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Tigilan mo yan! Tigilan mo yan! Ang kapal ng mukha mo. Sino sa inyo ang maglalakas loob na bastusin ang tagapangulo? Si Assistant Guo, sa kumpanya, siya lang ang naglilingkod sa tagapangulo. Talaga bang siya ang tagapangulo? Hahaha. Tagapangulo? Siya? Isang tagasilbi ng pagkain? Nagbibiro ka ba? Naiintindihan ko na. Ikaw na matandang to. Nanay niya siguro. Assistant ko! Pinabayaan mo ang nanay mo na nakawin ang black card ng magiging biyenan ko. At pinayagan mo pa siyang magpanggap bilang ang magiging biyenan ko sa pagtatangka na mandaya. Sabi ko na nga ba, paano siya nagkaroon ng black card? Ninakaw pala. Hindi ikaw. Tumawag ka, ipatawag ang mga gwardya ngayon din. Opo, tagapangulo. Lahat dito agad. Hoy, magaling kang magpanggap ah. Sasabihin ko sa inyo, kayo pong mag-inang hamak. Tapos na kayo. Wang Jiao Jiao, ang iyong pagkatao ay kasing sama ng imahinasyon mo. Matigas pa rin ang ulo mo, ha? Ngayong araw na ito, ako ang hahalili sa magiging biyenan ko upang kayo ay pagtutunan ang mapagpanggap na sinungaling na ito. Tapos, dalhin sa presinto. Sige. Sugod! Sino ang maglalakas loob? Sino ang maglalakas loob? Umalis ka. Pigilan. Lakasan. Tagapangulo, mag-ingat. Putangina, hinampas mo ako? Ikaw talaga ang hinahampas, isang taong may masamang ugali. Matanda na't lahat, patay na lang. Gusto mong mamatay, ha? Matandang yan. Ngayon, hindi kita papatayin po. Ako. Huwag. Sigilan mo yan. Assistant Guo tao iyan ng chairman, hindi natin pwedeng pagalitan. Pero si Binibining Wang, siya ang magiging may-ari ng grupo sa hinaharap. Lalong hindi pwedeng pagalitan. Tungkol naman sa matandang babae, ano ba talaga ang kanyang pinanggalingan? Manager Lee, bakit ngayon ka lang dumating? Ano ba talaga ang nangyayari sa mall ninyo? Itong matandang ito, kasabwat ang kanyang anak na si Assistant Guo, ninakaw ang black card ng biyenan ko. Nagkunwaring chairman ng grupo. Dali, dakpin mo sila. Nanay pala ni Assistant Guo. Ang lakas ng loob magkunwari dito. Gusto mo na yatang mamatay? Binibining Wang, pasensya na po at natakot kayo. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng kasiyasyang paliwanag. Manager Lee, ikaw... Nagkamali ka sa magiging may-ari ng grupo. Si Assistant Guo, kahit na paborito pa siya ng chairman, hindi pa rin mababago ang katapusan niyang matanggal. Ikaw, Ano ka nang ikaw? Ang lakas ng loob mong makipag-agawan kay Binibining Wang sa Jade Pendant. Binibining Wang, itong Jade Pendant, napansin ninyo po, iyon ay napakalaking karangalan nito. Buti naman may konting pag-iisip ka. Dito ikaw na ang bahala. Itong dalawang ito, turuan mo ng mabuti tapos ihatid sa presinto. Pagkatapos ng engagement ko kay Ronghao, hindi ka mawawalan. Sige. Binibining Wang, ingat po kayo. Huwag kayong mag-alala ito. Ako na ang bahala. Maayos ang lahat. Binibining Wang, ingat po kayo. Hoy, kayong dalawa, ang laki ng mga apog ninyo. Ang lakas ng loob ninyong pagalitan ang magiging asawa ng presidente. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maging tao. Manager Lee, bulag ka ba? Ito ang chairman ng grupo ng Anghel. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang muka. Mga tao, sugurin ninyo.
Managerially ang pinili mo ngayon, pagsisisihan mo. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Chairman, ayos lang po ba kayo? Imposible kung totoo ngang siya ang chairman. Paano naman si Miss Wang? Hindi makikilala. Ikaw sinungaling. Bakit hindi mo ako pinakawalan agad? Huwag mong isipin na ang pagkuha ng ilang peking bodyguard ay makakaloko sa akin. Sasabihin ko sa iyo, walang pag-asa. Pagkatapos ng ilang araw, si Miss Wang ay magiging ang asawa ng presidente. Kung malaman niya na ginagawa mo ito sa akin, tapos ka na talaga. Tama. Ikaw na nagkukunwaring chairman, sinungaling. Sino ang hindi alam si Ginoong Shu kay Miss Wang ay sunod-sunuran? Kung gagalawin mo ang mga tao ni Miss Wang, talagang naghahanap ka ng gulo. Kapag ikinasal na si Miss Wang sa pamilyang Magiting at naging asawa ng presidente ng grupo, sa panahong iyon, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Kayong lahat, bilang mga empleyado ng Zhao, nang aapi ng mahina at takot sa malakas, sumusunod sa makapangyarihan, talagang hindi karapat-dapat manatili sa Zhao. Ay nako. Akala mo ba talaga na ikaw ay isang mahalagang tao? Hindi ba't dahil lang sa iyong anak na babae ay isang espesyal na assistant sa grupo? Akala mo ba talaga na ang Zhao ay pag-aari ng pamilya mo? Sasabihin ko sa iyo, pagkatapos ikasal si Miss Wang, ang unang taong aayusin ay ikaw. Siya marahil hindi aabot sa araw ng kanyang kasal sa pamilyang Magiting. Niloloko mo ang mga tanga? Ginoong Shu, si Jing Wang ang sunod-sunuran niyan. Sa unang araw na papasok si Ging Wang, siguradong paaalisin kanya kasama ng assistant Guo. Tingnan mo ang itsura mo. Ano, gusto mo kaming tanggalin? Hahaha. Huwag kang mangarap. Gaya ng gusto mo. Makinig ka. Tanggalin agad ang lahat ng empleyado sa seksyon ng hiyas ng pamilihang departamento ng Anghel at ang tagapamahala ng rehiyon. Simula ngayon, ang grupo ng Anghel at lahat ng kaakibat na kumpanya ay hindi na muli silang tatanggapin. Hoy, matandang babae, sobra na ang pag-arte mo. Akala mo talaga may numero ka ng direktor Jiang namin? Ah? Kung ikaw ang chairman, ako ang nanay ng chairman. Hindi na muling tatanggapin pa. Alam mo ba kung gaano karami ang mga kumpanyang kaakibat ng grupo ng Anghel? Nagpapanggap, ang plastic mo naman. Nakita mo ba? Ito ang totoong numero ng Direktor Jiang. Tiyak na tinatanong niya kung natapos ko na ang ipinagagawa ni Gingi Awang. Huy, Direktor Jiang, huwag kayong mag-alala. Natapos ko na ang lahat ng ipinagagawa sa akin ni Ginging Wang. Pero yung dalawang itong walang pakundangan, tanggal ka na. Lahat ng empleyado sa seksyon ng hiyas, lahat tanggalin. Lahat kayo ngayon din mag-impake na at umalis. Hehehe. Direktor Jiang, huwag kayong mag-alala. Ang ipinagagawa sa akin ni Miss Wang ay tapos na lahat. Pero yung dalawang walang alam na to, Tanggal ka na. Lahat ng empleyado sa Jade District, lahat tanggalin. Lahat kayo ngayon na agad-agad mag-impake kayo at umalis. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ngayon, hindi lang ikaw, ang buong grupo, mula sa itaas hanggang sa ibaba, lahat ay sinusuri na ngayon. Sasabihin ko sa inyo, papanagutin ng grupo ang kapabayaan ninyo. Mula ngayon, wala nang kumpanyang tatanggap sa inyo. Ngayon na, umalis kayo sa harap ng chairman. ikaw talaga ang chairman? Wala na, 15 taon na ako sa Zhao Group bago umabot sa posisyong ito. Kapag tinanggal nila ako, ang buhay ko ay tuluyang masisira. Chairman, ako'y bulag at walang alam. Nabulagan ng pansariling interes. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. May pamilya akong umaasa sa akin. Hindi ninyo po ako pwedeng tanggalin. Tagapangulo, hindi ko kayang mawalan ng trabahong ito Ako, kakabili ko lang ng bahay. Kung mawawalan ako ng trabaho, mapuputo lang hulog. Mapupunta sa kalye ang buong pamilya Na-blacklist ng Jiaoxi. Sa industriyang ito ay parang kamatayan. Ang tagal kong nag-aral, ang buhay ko hindi dapat masira ng ganito. Kayong lahat, wala talagang pagsisisi. Kundi takot lang. Kung hindi ako ang tagapangulo ngayon, isang ordinaryong tao lang, hindi ko pa alam kung paano kayong magtutulungan para apihin ako ng ganito kalala. Xiaoguo, kumusta? Malalaba o hindi?
Wala po tagapangulo, kaunting sugat lang. Ipadala agad si Assistant Go sa pinakamagandang ospital para sa komprehensibong pagsusuri. Opo. Tagapangulo, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Talagang nadaya ako ni Wang Jiaojiao. Nabulag ang puso ko, Tagapangulo. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Tagapangulo. Jiaoshi, hindi kailangan ng Jiaoshi ang ganitong mga empleyadong sumasamba sa mataas at dinudurog ang mababa. Ipagbigay alam sa Departamento ng Seguridad ng mall. Bantayan sila na umalis agad. Opo. Wang Jiaojiao, ang utang na iniwan mo isa-isahin ko, kukunin ko ng may patong na interes. Bulaklak, salamat sa iyo ngayon. Sabi ng doktor, bahagyang concussion. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Sa mga susunod na araw, ang mga bagay sa grupo ng Anghel, ipagpaliban mo muna. Ang kalusugan mo ang mahalaga. Chairman, okay lang po ako. Kayo pa ang napahiya ng husto at kayo pa mismo ang naghatid sa akin dito. Matagal na kitang kasama. Parang kapamilya na kita. Nasaktan ka dahil sa akin. Paano ako hindi mag-aalala? Pero Chairman, hindi ko maintindihan. Nakita ko sa CCTV, si Wang Jiaojiao at si Bulaklak kung paano nila kayo tratuhin. Bakit hindi ninyo inilantad ang tunay nilang mukha? Napakadali naman noon para sa kanya. Alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa kanya? Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang mataas na sangang kanyang inakyat, ang grupo ng Anghel na malapit ng makuha, ang karangalan bilang may bahay ng mayaman, at ang kayamanan at kapangyarihang madaling makakamit. Hahayaan ko siyang magpatuloy sa pangarap. Hahayaan ko siyang tumayo sa tuktok ng ulap na akala niya ay kanyang mundo. Akala niya madali na lang ang lahat. Sa sandaling siya ay pinakamasaya at pinakamatagumpay, saka ko siya itutulang pababa. Chairman, naiintindihan ko na. Ano man ang desisyon ninyo, nandito lang ako para sumuporta sa inyo. Magpahinga ka ng maayos. Huwag kang mag-alala. Ang utang sa atin ni Wang Jiaojiao, babayaran niya ng buo kasama ang tubo. Ginoo, napakahirap ng mga araw na ito para sa'yo. Kitang-kita ang pagod mo. Tagapangulo, hindi po ako nahihirapan. Basta't kasama ko kayo at nakakatulong sa inyo, iyon na ang pinakamalaking hangarin ko. Wala na akong hinahangad pa at hindi na iyon mahalaga. Magaling at maasikaso ang batang ito. Tapat siya sa akin at sa buong grupo. Hay, sayang ang loko-lokong si Rong Hao. Nabihag ng panggagawain ni Wang Jiaojiao. Hindi niya nakikita ang tunay na mabuting babae sa tabi niya. Wala siyang swerte. Lumipas na ang mga bagay na yon. Dapat mo nang pag-isipang mabuti ang sarili mong buhay. Tagapangulo, basta't kasama ko kayo at nakakatulong sa inyo, iyon na ang pinakamalaking swerte ko. Ang iba, hindi mahalaga. Sige, sa ngayon ituon natin ang lakas sa paglilinaw sa kaso ni Wang Jiaojiao at Bulaklak, ang magkatuwang na tumor na ito na kumita ng illegal sa ngalan ng cafeteria. Lubusang linawin ito. Opo. Chairman, ito ang lihim na investigasyon namin kay Wang Jiaojiao at Bulaklak na kumpletong impormasyon. Pakitingnan po ninyo. Ang mag-asawang Wang Jiaojiao at Bulaklak na mga bukbok. Sa mga nakaraang taon, hindi lang nila inabuso ang sistema ng kantina para kumita, ginamit pa nila ang pangalan ng anak ko para pilitin ang mga tao na maglagay. Nilusaw nila ang mga asset ng kumpanya nang hindi bababa sa 500 milyon. Higit pa riyan, pinakain pa nila ng sirang pagkain ang mga estudyante. Para bang ginawa nilang kasangkapan sa pangungurakot ang aking proyektong pangkawanggawa. Chairman, kailan tayo kikilos para ipasok sa kulungan ng dalawang bukbok na ito? Huwag magmadali. Pumunta ka muna bukas sa kantina at kopyahin mo ang footage ng CCTV. Sa engagement party bukas. Gugustuhin ko na ibalik niya ng buo ang lahat ng ninakaw niya. Binibining Wang. Ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Narinig ko si Ginoong Magiting ay naghanda para sa paglalambing ngayong gabi. Espesyal na inihanda para sa iyo ang singsing na brilyante na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi lang iyan, ang chairman ay naghanda pa ng Rolls-Royce, villa sa tuktok ng bundok at isa pang napakahalagang manikang jade na mana. Pagkatapos, ikaw na ang magiging mayamang may bahay. Huwag mong kalimutan na tulungan kaming lahat. Siyempre naman, basta't sundin ninyo ako ng mabuti at maglingkod sa akin, hindi ko kayo pababayaan. Magsaya kayo.
Jiao, ngayong ikaw na ang may bahay ng pamilyang Magiting, nakalimutan mo na ba ako? Paano naman? Kapag nakuha ko na ang yaman ng pamilyang Magiting sa aking mga kamay, maghahanap ako ng pagkakataon para patayin si Shurong Hao at ang matandang babaeng iyon. Ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Magiting ay magiging sa atin na. Mas maingat ka talaga mag-isip. Pero bago iyon, kukunin muna ako ng konting interes. Ay nakakainis, maraming tao sa labas. Mas nakakaaliw kapag maraming tao. Wang Jiao, patay ka. Xiao Guo, kopyahin mo ang footage ng CCTV na ito. Gusto kong makita ito ng bawat isa sa function hall, hindi ng bawat isa sa Haicheng. Makikita ng lahat ang tunay na mukha ng mag-asawang ito. Po, Chairman. Wang Jiao, patay ka na. Dumating na si President Xu. Mahal, bakit ngayon ka lang dumating? Kailan ba magsisimula ang party natin? Hindi na ako makapaghintay. Sandali lang, Jiao, wala pa si Mama. Pagdating niya, sisimulan na natin agad. Ang pinakamahalagang sandali natin ay dapat masaksihan ni Mama. Mahal, parang hindi ako gusto ni Mama, ano? Tingnan mo, naghanda pa ako ng regalo para sa kanya. Ang tanga-tanga mo, mahal na mahal ka ni Mama. Alam mo ba, yung napakamahal na dote ay siya mismo ang naghanda para sa'yo. Ang kabuuang halaga ay lampas 200 milyon. Talagang presidente ng grupo ng Anghel. Ang laki talaga ng kaya niyang gastusin. Gaano ba siya kasaya sa manugang na ito? Si Wang Jiao ngayon tumalon na sa langit ang buhay niya. Mula ngayon, siya na ang babaeng Panginoon ng pamilya Jiao. Honey, ang bait-bait talaga ng biyenan ko sa akin. Huwag kang mag-alala. Ngayon ang unang pagkikita namin ng formal ng biyenan ko. Magpapakita talaga ako ng magandang asal. Sa hinaharap, aalagaan ko siya ng mabuti. Maging mabuting manugang ng pamilyang Magiting. Honey, anong nangyari? Jiao, may biglang urgent na bagay sa kumpanya. Kailangan kong pumunta roon. Dito ka na lang maghintay ng maayos kay Mama. Okay ba? Ang laki ng paghahanda. Tiyak na dumating na ang biyenan ko. Ikaw pala ang matandang to? Baka pupunta siya sa biyenan ko para isumbong ang nangyari sa kantin. Hindi pwede, sa ganitong pagkakataon, hindi dapat malaman ng biyenan ko. Ikaw na matanda, ano ang ginagawa mo sa engagement party ko? Gusto mo bang maggulo o gusto mo namang magnakaw? Siyempre, inimbitahan ako. Ikaw? Ang mga inimbitahan dito sa engagement party ko ay pawang mga kilalang tao mula sa iba't ibang larangan sa buong bansa. Ikaw na matanda, karapat-dapat ka ba? Sabi mo inimbitahan ka. Nasaan ang imbitasyon? Sa itsura mo, wala ka nito, di ba? Totoo, wala akong imbitasyon. Wala ka nito, tapos nandito ka pa, nagkukunwari ka pa, sasabihin mong inimbitahan ka, nasaan ang mga gwardya, palabasin niyo siya agad. Palabasin. Ako mismo ang inimbitahan ni Shurong Hao. Kung hindi ako darating ngayong gabi, baka ang engagement party na ito ay hindi matutuloy. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Tingnan ninyo ito, isang matandang gusgusin ang gustong sirain ang engagement party ko. Nakakatawa talaga. Baka naman itong matanda ay hindi na matino ang pag-iisip. Si Chairman Zhao, napakamahal niya sa magiging manugang. Paano niya kakansilahin ang engagement party dahil lang sa isang dayuhan? Ngayon maraming tao ang nagkukunwari para makikain lang. Naglakas loob lang siyang manloko sa manugang ni Chairman Jiao. Ito ang unang beses kong makakita ng ganito. Kung may hiya ka, lumayas ka na ngayon din. Huwag mong isipin na ang hotel na ito ay pag-aari mo. Dito totoo pag-aari ko ito. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nagsisinungaling ka pa? Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakarating sa ilog dilaw. Wang Jiao, hindi ako nagsisinungaling. Mula pa sa simula, sinabi ko na sa'yo, ako ang chairman ng grupo ng Anghel, si Zhao Fangrong. Pagmasdan mo ng mabuti, ang aura at dating ng matandang babaeng ito ay talagang pambihira. Baka nga si tagapangulo ng grupo ng Anghel.
Hindi ko alam. Palaging low-key si tagapangulo ng grupo ng Anghel. Hindi siya nagpapakita sa media. Halos walang taong labas ang nakakita sa kanyang tunay na muka. Magpapanggap bilang tagapangulo ng grupo ng Anghel? Hindi ba't parang naghahanap ng problema yon? Sa tingin ko, wala siyang lakas ng loob para dyan. Malamang totoo siya. Tagapangulo ng grupo ng Anghel. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyo. Ako si tagapangulo ng grupo Wang. Matagal ko nang inaasam ang makipagtulungan sa grupo ng Anghel. Tagapangulo ng grupo ng Anghel. Napakalaking karangalan ang makilala kayo. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Isa lang siyang kusinera o tagapaghatid ng pagkain. Sapagkat walang nakakilala sa hitsura ng biyenan ko, nandito siya para magsinungaling at manloko. Miss Wang, pero siya ang magiging manugang ni tagapangulo ng grupo ng Anghel. Tiyak na nakita na niya ang tagapangulo. Matandang babae, ang biyenan ko ay may bilyon-bilyong yaman. Hindi siya katulad mo, isang dukhang tagapaghatid ng pagkain na basta-basta na lang magpapanggap. Malapit nang dumating ang biyenan ko. Kailangan nating agad na paalisin ang matandang babaeng ito. Hindi ko hahayaang maapektuhan nito ang imahe ko sa mata ng biyenan ko. Hindi ninyo alam ang buong kwento. Itong matandang babaeng ito ay nambuli na sa akin dati. Hindi lang niya inagaw ang regalong ibibigay ko sa biyenan ko, pati ang mamahaling suit na ipinagawa ko para lang makita ang biyenan ko ay dinumihan din niya. May nangyaring ganito, nakakagalit talaga. Ang kapal ng mukha nitong humamon pa. Miss Wang, dapat mong bigyan siya ng leksyon. Wang Jiao Jiao. Ang galing mong baliktarin ang katotohanan. Ano? Gusto mo bang mag-apologize ngayon? Sasabihin ko sa'yo, huli na. Ang damit ko! Ikaw. Salamat. Wang Jiao Jiao, hindi ba't sinabi mong sinira ko ang gown mo? Kailangan kong gawing totoo ang akusasyong yon. Matandang babae, ang damit na ito ay para makita ang biyenan ko ay espesyal na ipinagawa. Isa lang ito sa buong mundo. Kahit ibenta kita, hindi mo ito mababayaran. Ako... Ayos ka lang ba, Jiao Jiao? Ikaw matandang hindi mamamatay-matay. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay ah. Jiao Jiao, ang lambing naman ng tawag mo. Kung hindi mo alam, akala mo magkasintahan kayong dalawa. Ang kulit nitong matandang ito, hindi ko siya pwedeng hayaan dito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Matanda, ang bestidang ito ay nagkakahalaga ng 1 milyon. Ngayon din, agad-agad bayaran mo ako at umalis ka rito. Ginamit mo ang card ng anak ko, ibig sabihin, pera ko ang ginastos mo. Bakit ako magbabayad? Nagpapanggap ka pa ha? Ngayon talagang gugulpihin ko ng personal ang bibig mong puta ka. Jiao Jiao. Sige. Sige, puta ka. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka sa harap ko ngayon. Magmano ka at humingi ng tawad. Kung hindi... Kung hindi, ano? Kung hindi, palabasin kita ng nakahiga. Puta ka, bitawan mo ako. Ikaw ang talagang naghahanap ng kamatayan. Jiao Jiao. Hinahamon mo ako? Matandang babae, mukhang gusto mo nang mamatay, ano? Hinamak mo si Jiao Jiao. Mga tauhan, palabasin niyo siya. Hinamak niya si Jiao Jiao. Bugbugin niyo ng malakas. Sandali. Ang engagement party ang pinakamahalagang bagay sa akin. Maraming bisita ang nakatingin. Paano kung sabihin nila sa biyenan ko? Kapag nakipag-engage na ako kay Rong Hao at naging ang babaeng may bahay ng pamilyang magiting, ang pagdurog sa kanya ay parang pagdurog lang sa isang langgam. Matandang babae. Swertihin ka. Ang engagement party ngayon ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Hindi ko hahayaang sirain mo ang atmosfera. Kung may utak ka, ngayon din mula rito, umalis ka na. Naririnig mo ba? Mabait si Jiao Jiao. Binigyan ka ng pagkakataon, hindi ka pa aalis. Binigyan ka ng muka, ayaw mo pa. Ano pang hinihintay nyo? Buhatin nyo siya palabas. Opo. Sino ang maglakas loob na hawakan ako? Matandang babae, binigyan ka ng pagkakataon, umalis ka na. Kapag dumating na ang asawa ni Jiao Jiao, si Ginoong Shu, mamamatay ka nang hindi mo alam kung paano. Tama. Ang asawa ko ay ang tagapagmana ng grupo ng Anghel. Kung hindi ka pa aalis, kapag dumating siya at nalaman na inapi mo ako, tapos ka na. Alam ng lahat na si Ginoong Shu ay lubos na umiibig kay binibining Jiao Jiao. Kung malaman niya ang nangyari ngayong gabi, ang matandang ito ay huwag nang maghangad na manatili sa Haicheng. At saka, si binibining Jiao Jiao ay kusang nagpaalis na. Kung ako ang matandang yan, lumayas na lang sana. Sige, tatawagin ko siya ngayon. Tingnan natin kung paano ako mamamatay. Matandang babae, nababaliw ka na ba? Akala mo sino si Ginoong Shu? Akala mo basta-basta mo lang matawag?
Itong matandang ito, baka hindi malinaw ang pag-iisip. Personal na numero ni Young Master Shu, meron ba siya noon? Sa tingin ko, hindi lang siya malabo ang pag-iisip. May sira na talaga siya sa ulo. Nababaliw na sa pagiging tagapangulo. Nagpapanggap. Sa itsura mong mukhang mahirap, paano mo makikilala ang asawa ko? Tumawag ka nga. Gusto kong makita kung sino ang maiimbita mo, kung sino-sino lang. Kapag dumating na, sabay-sabay kayong pagtutuunan ko. Huwag kang mag-alala, Jiao Jiao. Mamaya, kahit sino pa ang dumating, paluin ko siya hanggang luluhod at tatawagin kang ninuno. Kumusta? Ang numerong tinawagan ay pansamantalang hindi masagot. Lola, nagtatawa ka ba? Sino ba talaga si Young Master Shu? Makakapag-ugnayan ba siya ng tulad mo? Sa tingin ko, umalis ka na sa salo-salong ito. Huwag mo nang hintayin si Young Master Shu, baka siya mismo ang umawat sa'yo. Matandang hayop, ikaw makikipag-ugnayan sa asawa ko? Magpapanggap bilang biyenan ko? Matandang salot, umalis ka na. Ako, Sandali. Tumawag ang anak ko. Kumusta? Bakit ka tumawag sa akin? Nasa salo-salo ka na ba? Nakita mo na ba si Jiao Jiao? Parang ganyan ang boses. hindi nga. Hindi ba yan ang boses ni Young Master Shu? Pareho ng boses noong summit. Baka hindi siya nagsisinungaling? Siya nga ba talaga si Tagapangulo Zhao? Pumunta ka na lang at tingnan mo. May problema ba? Nanay, huwag kang mag-alala. Papunta na ako. Boses ni Shu Xiao to. Tinawag siyang nanay ni Shu Xiao. Siya talaga si Chairman Zhao. Tama yan, siya talaga si Chairman Zhao. Ano ba ang sinabi natin kanina kung na-offend natin ang chairman? Nababaliw na ba kayong lahat? Abala ang asawa ko sa mga gawain ng kumpanya. Paano siya sasagot sa ganitong walang kwentang tawag? Boses talaga yan ni Shu Xiao. Kakausap ko lang sa kanya. Hindi ako nagkakamali. Kayong mga to, bobo ba kayong lahat? Di nyo ba nakita na yung tawag? Una ay tumawag, tapos binalikan lang? Ang daming boses ng asawa ko sa internet. Ang galing na ngayon ng AI voice. Kung may pera ka, kaya gawin kahit anong boses. Sa tingin ko itong matandang to ay ng lolo ko lang. Kumuha lang yan ng voice actor o AI. Yang mababang klaseng panloloko niya, kayo lang ang madadala. Matandang bruha, nagpapanggap kang biyenan ko. Ano ba ang pakay mo? Gusto mo bang nakawin ang mga gamit dito? Voice actor. AI generated. Wang Jiao Jiao. Ang imagination mo ay talagang malawak. Alam kong tanga ka, pero hindi ko inakala na hanggang sa punto na di mo makilala ang boses ni Rong Hao. Matandang bruha, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na sabihin yan sa akin? Pitawan mo ako. Puta, sinampal mo ako! Kapag dumating na ang asawa ko, matanda, hindi kita palalampasin. Sige, hihintayin ko siya dito. Hindi pwedeng hayaan ang matandang bruhang to na manatili at magsumbong. Matanda, swerte ka, mabait ako, palalampasin kita. Anong ginagawa nyo dyan? Itapon nyo siya. Opo. Sino ang maglakas loob? Dilatan nyo ang mga mata nyo at tingnang mabuti ang badge na ito. Ito ang grupo ng anghelang badge ng chairman na may pinakamataas na autoridad. Kapag nakita ito, para mo nang nakita ang chairman mismo. Isa lang ito sa buong bansa. Personal na inaalagaan ito ni Chairman Zhao. Imposibleng peke ito. Hahaha, napakalaking katawa-tawa naman ito. Mga piraso ng bakal na mabibili mo sa Tiangge ng 10 piso, 3 pa. Naglakas loob pang magpanggap na simbolo ng aking biyenan. Ang aking biyenan, gaano ba kataas ang kalagayan niya? Ang kanyang simbolo, pangkaraniwan bang bagay lang ba ito na pwedeng ipakita sa iba? Ikaw, matandang ito, karapat-dapat ka ba? Sa tingin ko itong matandang ito isa siyang professional na manloloko. Kanina AI, ngayon naman peking badge. Sige lang nang sige sa mga gimmick niya. Kung hindi lang dahil sa aming Jiao Jiao na may matalas na mata, mamalamang nadaya na naman kami niyan. Mata ng agila, sa tingin ko bulag ka. Saan mo nakuha ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan? Hinayaan mo pang magpanggap na biyenan ko? Tingnan ninyo, yung medalya kahit tapakan hindi masira. Tunay ito, sigurado. Ako na. Imposible. Peking-peke ito. Ang galing na ngayon ng mga peking gamit. Ano bang hindi nila kayang gawin? Peke ito, sigurado. Tama. At saka itong matandang ito, puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Ano lang yan, peking medalya. Ano pang pakikipag-usap sa matandang manloloko? Hawakan ninyo siya para sa akin. Ngayon mismo, ako mismo ang pupunit sa bibig ng matandang bruhang ito. Opo. Wang Jiao Jiao, pag-isipan mong mabuti. Ang kahihinatnan ng paggawa mo sa akin, hindi mo kayang panagutan. Ano naman kung galawin kita? Kapag napunit ko na ang bibig mo, tingnan natin kung makakapagpanggap ka pa bilang biyenan ko. Tigilan ninyo yan, bitawan ng chairman.
Tigilan mo yan, pakawalan mo ang chairman! Pakawalan mo na ang chairman. Gusto nyo bang maghimagsik? Miss Guo, bakit nandito si Miss Guo? Siya ang pinagkakatiwalaan ng chairman. Laging magkasama sila ng chairman. Sinabi niyang ito ang chairman. Wala na talaga. Kanina, naniwala ako sa kasinungalingan ni Wang Jiaojiao at nakiride ako sa pang-aasar sa chairman. Sira na ang kinabukasan ko. Akala ko kung sino ang malaking personalidad na dumating. Ikaw pala. Miss Guo, kayong mag-ina, magtutulungan na naman kayo para magsinungaling? Tingnan nyo ng mabuti. Ang matandang ito, nanay ni Miss Guo, isa ang magpapanggap na chairman at ang isa naman ay magiging kasabwat para magtulungan sila. Huwag kayong magpapaloko. Ayos, mga manloloko pala ang mag-ina. Kaya pala ang lakas ng loob ng matandang ito. Miss Guo, ang kapal naman ng mukha mo. Pagpasok ni Miss Wang, ikaw ang una niyang tatanggalin. Wang Jiaojiao, anong pinagsasasabi mo? Hindi ganyan ang pakikitungo sa nakatatanda. Malapit ka nang mamatay, ayaw mo pang aminin na manloloko ka. Sige, pagkatapos ng gabi, ako ang unang magtatanggal sa'yo. Miss Wang, siya po ay... Anong siya po ay? Mukhang sawa ka na sa buhay. Ngayon, ako na ang bahala sa'yo para sa aking magiging biyenan. Ikaw na traidor na gustong gibain ang kumpanya. Bitawan mo ako, matanda. Ako ang nagdidisiplina sa empleyado ko, hindi mo kailangang makialam. Empleyado mo, Wang Jiaojiao, sa lugar ko, hindi ikaw ang dapat mag-utos. Hoy, Jiao, ayos ka lang ba? Anong pag-aarte mo dyan? Ang lakas lang ng loob mo dahil ang anak mo ay nagtatrabaho sa kumpanya ng biyenan ko, kaya nagpanggap ka bilang biyenan ko. Huwag mong isiping hindi ko alam. Kayong mag-ina, gusto niyong magtulungan sa loob at labas para gibain ang grupo ng Anghel. Miss Wang, siya po ang chairman Jiao. Tumahimik ka, babaeng hamak ka. Kahit na ang biyenan at asawa ko ay nagtitiwala ng husto sa'yo at inilagay kanila sa napakahalagang posisyon, ganito ang ginawa mong kapalit? Kayong maginang magnanakaw, ano ba talaga ang pakay nyo dito ngayon? Magnanakaw talaga ang dalawang yan. Tingnan ninyong mabuti, may nawawala ba sa inyo? Kung talagang manloloko ang mag-inang ito, ang laki naman ng kapal ng mukha nila. Sa tingin ko, hindi naman. Special Assistant Guo ay matagal nang nasa grupo ng Anghel, milyonaryo ang sahod niya kada taon. Hindi naman siguro. Sa tingin ko, ikaw ay isang asukal na hindi natutunaw. Kunin mo ang badge para sa akin. Sige. Hindi ba ito ang badge ng tagapangulo? Bakit nasa iyo ito? Ang badge na ito ay walang katumbas na halaga. Ikaw na taksil at hayop, talagang marunong kang baligtarin ang sitwasyon. Ito ay malinaw na kayo ng ina at anak na babae mula sa safe ng biyenan ko ninakaw ang badge. Tagapangulo ito. Mabuti ngayon na ganito na ang nangyari, ayaw pa rin ninyong magsisi. Wang Jiaojiao, kumalma ka muna. Una, ibalik mo ang badge sa tagapangulo. Anong kalmahan? Assistant Guo, pinabayaan mo ang tungkulin mo. Hindi ka karapat dapat maging assistant. Pagkatapos ngayon una kong tatanggalin ka. Wang Jiaojiao, ang posisyon ko ay itinakda ng tagapangulo mismo. Wala kang karapatan na ito ay asikasuhin. At saka ito ang grupo ng Anghel, ang tagapangulo ng grupo ng Anghel. Nag-aarte ka pa rin. Assistant Guo, huwag kang umasa sa tiwala ng biyenan ko sa iyo para gawin ang gusto mo. Ngayon gagawin ko para sa biyenan ko, turuan ka ng leksyon, ikaw na parasito. Ngayon, paparamdam ko sa iyo taksil at hayop, malaman ang lakas ko. Tumigil ka. Putang ina, bitawan mo ako. Ikaw, matandang hayop. Wang Jiaojiao, subukan mong galawin siya. Sige! Kayong mag-ina mga magnanakaw. Nagtutulungan kayo para apihin ako, ha? Anong gusto mong gawin? Ikaw? Jiao. Dugo ito, nagdudugo ako. Jiao, huwag kang matakot. Nandito ako, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Lahat kayo sugod, hulihin ninyo sila, hubarin ninyo ang mga damit nila, itapon ninyo sila sa labas. Gagawin kong malaman ng buong lungsod kung ano ang kapalit ng paglaban sa akin, Wang Jiaojiao. Si Assistant Go malapit sa chairman pero tayo... Ano ba siya?
Simula bukas, ako na ang bagong may-ari ng grupo ng Anghel. Kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko, hindi na kayo makakapaghanap buhay pa sa Haicheng. Ang babaeng may-ari ng grupo ng Anghel, Wang Jiaojiao. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Nakakatawa ka talaga, matandang babae. Nahuli na kita, matapang ka lang sa salita, no? Matandang babae. Alam ng buong lungsod ng ilog sinusunod ni Sir Shu si Jiao Jiao sa lahat ng bagay. Nang dumating si Sir Shu at nalaman ang totoo, bubunutin ko talaga ang bibig mo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod! Hulihin ninyo sila! Bingi ba kayo? Sige na. Ano yung kinakatakot ninyo? Lahat ng kahihinatnan, ako si Wang Jiaojiao ang mananagot. Hindi ako naniniwala. Patayin natin ang dalawang putang inang ito. Ano pa bang mangyayari sa akin? Sinong may lakas ng loob? Bitawan mo ako. Isipin ninyo ng mabuti. Bitawan mo ako sa Haicheng kapag inaway mo ang grupo ng Anghel. Ano ang kahihinatnan? Huwag ninyong pansinin ang kalokohan niya. May nanay at asawa akong sumasalo sa akin. Ako ang pinakamapanganib na tao sa buong Haicheng. Matandang babae, alam kong makapalang mukha mo. Kaya sa anak mo muna ako magsisimula. Hubarin ninyo ang damit niya. Wang Jiaojiao, talagang baliw ka. Baliw. Bitawan mo ako. Pagdating ni Shu Xiao, tiyak na hindi ka nila palalampasin. Pagdating ng asawa ko, matagal ka ng hinubaran. Itinapon na. Sa oras na iyon, wala ka ng pagkakataong magsalita. Matanda. Ang katawan ng anak mo mas maganda kaysa sa iyo. Hehehe. Bitawan mo ako. Ay. Matanda, hinahamon mong itulak? Bruha, nag-record ka. Bruha, gusto mo bang kunin ang recording para magreklamo? O gusto mong ipadala sa media para sirain ako? Wang Jiaojiao ang kasamaan mo sa lalong madaling panahon, malalaman ng lahat. Bruha, nananaginip ka. Hindi ba sira ang CCTV noong araw? Sige. Paano ka naglakas loob na dalhin ang nanay mo para magpanggap na biyenan ko? Yun pala ang mga preparasyon mo. Akala mo matatakot ako sa mga yan? Wang Jiaojiao, marumi ang isip mo kaya marumi ang tingin mo sa lahat. Hanggang ngayon matigas pa rin ang mukha mo. Nahuli ka lang, nagmamagaling ka na. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang masasamang balak mo. Wang Jiaojiao, huwag mong ipagpalagay na kasing dumi ng sayo ang isip ng iba. Matandang bruha, kung hindi ka nagsalita, muntik ko nang makalimutan ang tungkol sayo. Kung ganyan kalimutin ka, tutulungan kitang gunitain kung ano talaga ang nangyari noon. Matandang bruha, tingnan mong mabuti. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko, ha? Hawakan niyo siya. Bitawan niyo ako. Ayoko. Matandang bruha, sa itsura mong gutom na gutom. Parang nagmamadaling kumain ng basura. Paano ka magiging biyenan ko? Wang Jiaojiao, ang bawat bagay na ginagawa mo ngayon ay paghuhukay ng sarili mong libingan. Kahit malapit na ang kamatayan, matapang ka pa ring magsalita, di ba? Talagang akala mo ang mga bidyong ito ay makakapagbanta sa akin. Kapag nawala na ang mga bidyong ito, tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang pagkatapos ng piging ngayong araw. Ako ang una ang magpapasok sa iyo sa kulungan para manatili ka sa kulungan hanggang sa mamatay. Ito ang kapalit ng paggulo kay Jiao Jiao, hintayin ninyo ang kamatayan. Wang Jiaojiao, tiyak na magdaranas ka ng parusa. Parusa ako, si Wang Jiaojiao, ang inyong parusa. Paparusan ko kayo sa pagpapanggap. Paparusan ko kayo sa pagbanta sa akin. Mga hamak na tao gusto ring makinabang sa akin. Panaginip lang yan. Tingnan ninyo na wala na ang sinasabi ninyong ebidensya. Ito. Hindi naman talaga siguro itong matandang to. Imposible, nitong 2 taon ang biyenan ko palagi siyang nasa ibang bansa.
Wala talaga siyang oras para magpicture kasama ang asawa niya. Peke ito sigurado. Sabi sa akin ni Rong Hao, maraming katulong sa bahay nila. Malamang isa siya sa mga yon. Matanda, kaya pala ang yabang mo. Naglingkod ka pala kay Young Master Shu. Sanay ka na. Akala mo talaga nanay na siya ni Young Master Shu. Binigyan ka lang ng konting magandang tingin ng amo mo, nag-amo ka na agad, tapos manggagaya ka pa ng pagkatao ng biyenan ko para manloko ng tao. Kaya pala, ngayon naman ang ganda ng suot mo. Nakaw siguro yan, mga damit ng biyenan ko para lang magpakitang gilas. Kapag nakita ko na ang biyenan ko, ako ang unang magsasabi sa kanya na tanggalin ka. Para kayong lahat, wala nang matirhan sa Haicheng. Matanda, maging matino ka. Ngayon din, lumuhod ka. At humingi ng tawad kay Jiao Jiao. Narinig mo? Tingnan nga natin ang cellphone mo. Ano pang mga bagay na hindi dapat makita? Mukhang meron nga. Nakakasira sa yung putang to ah. Rong Hao, paano mo nakuha ang litrato ng asawa ko? Naiintindihan ko na. Lahat naiintindihan ko na. Kayong mag-ina, isa, ginaya ang biyenan ko at grabe ang pagpapahirap sa akin. Ang isa naman, may gusto sa asawa ko. Ang plano ninyo ngayon ay paalisin ako para makapagbigay daan sa yung putang to ng pwesto, di ba? Assistant Go ang lupit ng laro mo Dati ang bait-bait mo pero sa likod pala nangangarap ka pa ng mas mataas. Kaya pala lagi mo akong inaapi. May tinatago ka palang mga balak mong kadiri. Araw-araw ka bang nangangarap kung paano umakyat sa kama ng asawa ko? Wang Jiao Jiao, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako katulad mo na puro marumi ang iniisip. Marumi daw ako. Sige, hindi ako katulad mo. Sa harap ang bait-bait mo. Pero sa likod, isa ka lang manyakis na nangangarap sa asawa ng iba. Wala yan, sinungaling ka. Wala, nandito na ang ebidensya. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa? Baliw na puta ka. Hulihin ninyo sila. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Tingnan mo, sa araw-araw mukhang mabait at disente. Pero sa totoo lang, gusto mo pang umakyat sa lipunan. Sayang naman, si Xu Xiao, isang diyosa lang ang nasa puso niya, si Jiao Jiao. At ikaw, mga pantasya mo lang yan. Bitawan ninyo ako. Matigas pa rin ang ulo mo. Ngayon, guguhatan ko ang mukha mo para wala ka ng pang-akit sa lalaki. Wala akong ginawa. Bitawan ninyo ako. Mang Jiao Jiao, tumigil ka. Matanda ka na, anak mo'y may masamang hangarin, tinuturuan lang ni Jiao Jiao. Anong problema? Ano kaya ang uunahin ko? Guguhatan ng mukha mo o huhubaran kita? Wang Jiao Jiao, tumigil ka. Unang beses na malamig ang tono ng nanay ko sa akin. May nangyari kaya sa proposal? Gaano pa katagal? Mga 3 minuto pa. Sige. Hoy matanda, naawa ka sa anak mo. Huwag kang magmadali. Pagkatapos kong ayusin siya, marami akong paraan. Para pag-initan ka, Wang Jiao Jiao, babae kang tuso at malupit. Hindi kita hahayaang makapasok sa pamilyang magiting. Matanda ka, ikaw pa. Sige. Ikaw muna ang aayusin ko. Pigilan ninyo siya. Wag, bitawan ng chairman. Tumahimik ka, anong pakialam mo? Matanda ka, kanina ang yabang mo ngayon. Bakit hindi ka na nagsasalita? Wang Jiao Jiao, pagdating ng anak ko, hindi niya kayo palalampasin. Hahaha, mabuti. Mabuti nga. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. Kunin ninyo ang kandilero. Babasagin ko ang ulo nitong matandang babae. Wang Jiao Jiao, mamamatay tao ito. Ano naman? Bukas, ako na ang mamamahala sa grupo ng anghel. Tulad ng mga hamak na ito, ilang gusto kong patayin, yun ang papatayin ko. Hindi ko alam kung kamusta na si nanay at Jiao Jiao sa party. Matanda ka, kanina ang tigas ng buto mo. Tingnan natin kung paano ko. Babali ng mga buto mo. Matandang hayop, mamatay ka na. Huwag! Tumigil ka. Inay, Siya nga ba talaga ang chairman? wala na.
Wala na talaga. Kanina wala man lang tayong tinulong sa chairman. Inay, kayong dalawa ni Jiao Jiao, bakit ang kakaiba ng mukha ninyo? Anong nangyari? May nanira ba sa programa? Inay, ay nako, talagang malaking pagkakamali ito. Kayong mga walang malay. Sino ba ang nag-utos na sakta ng chairman? Umalis na kayo. Ay, inay. Nako, tingnan mo naman ito. Inay, ngayon ang pinakamahalagang araw para sa akin at kay Jiao Jiao. Tingnan mo ang daming tao, bigyan mo naman ng konting respeto ang anak mo at ang manugang mo. Mahal, Huwag mong sisihin si Inay. lahat ng pagkakamali ay akin. Xiaogu, kumusta? Nasaan ang nasaktan mo? Ayos lang po ako, Chairman. Basta kayo po ay ligtas. Ronghao, alam mo ba kung ano ang ginawa ni Wang Jiao ngayon? Inay, bata pa si Jiao Jiao. Hindi pa gaanong maayos ang kanyang mga gawain, pero mabait at maunawain naman ang kanyang ugali. Kung mayroon mang hindi gaanong naayos na mga bagay, turuan mo na lang siya. Inay, ako ang may kasalanan. Alam ko na hinahamak ninyo ako dahil galing ako sa maliit na lugar. Ngunit sa hinaharap ako ay... Kailan ko ba pinansin ang pinagmulan mo? Ang hinahamak ko ay ang iyong ugali. Malamang hindi mo nga kayang sabihin ang mga ginawa mo. Inay, paano kung pumunta tayo sa lounge sa tabi at doon na lang pag-usapan? Bakit ako uupo para makipag-usap sa mga nanakit sa akin? Ano? Wang Jiao Jiao, ano ang ginawa mo sa nanay ko? Jiao Jiao, ano ang ginawa mo? Sabihin mo ng malinaw. Mahal, pakinggan mo muna ako. Siyempre, hindi siya magsasalita. Kung sasabihin niya, ang mabait na maskarang ito, ay hindi na niya maisusuot. Ginoong Shu. Kanina sila ay ginago nila ang chairman. At naghangad pang... Hampasin ang ulo ng chairman ng kandilero. Ano? Nanay, totoo ba ito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo? Ang nanay ko ang pinakamahalaga sa akin. Walang sino man ang pwedeng saktan siya. Sobra kang nakakabigo, mahal. Mahal, hindi ganon ang nangyari. Pakinggan mo ako. Isa ang aking tunay na ina at isa ang aking pinagkakatiwalaang assistant. Sa palagay mo, kanino ako dapat maniwala? Tapos na ang lahat sa pagitan natin. Hindi pwede. Kung makikipaghiwalay ako ngayon kay Shu Ronghao, wala na talaga akong pag-asa. Mahal, hindi ko sinasadya yun. Siya ang nag-udyok sa akin. Nagparinig siya sa akin, peke raw si nanay na nagpapanggap bilang chairman. Ginawa ko lang yon para protektahan ang reputasyon ng chairman. Pero, kung hindi dahil kay nanay, paano ko magagawa sa napakahalagang araw ng handaan para sa ating pagtitipan? Jishu. Totoo ang sinasabi ni Jiao Jiao. Dahil lang yon sa pagmamahal niya sa inyo. Naisahan lang siya ng may masamang intensyon. Mahal kita. Ayokong mawala ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sinusumpa ko magiging mabuting anak ako kay nanay. Nanay, sa totoo lang, isang malaking pagkakamali lang ito. Masido lang siyang nagmamahal sa inyo. Bigyan niyo na siya ng isa pang pagkakataon. Nanay, paumanhin, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon. Mula ngayon, mabubuhay tayong masaya bilang pamilya. Masyadong mabait si Ronghao, masyadong sentimental, madali siyang nalinlang ng babaeng ito. Mukhang kung hindi ilalabas ang buong katotohanan, hindi siya magigising. Wang Jiao Jiao, tanong ko sa iyo, talaga bang hindi mo alam ang tunay kong pagkatao? Ako? Hindi ko alam eh. Nung unang beses pa lang kitang nakita, sinabi ko na sa iyo ng harapan, ako si Zhao Fangrong. Alam mong nanay ko siya, pero ganyan mo pa rin siya inapi. Sa harap ko, napakabait at responsable mo. Puro ba itong pagpapanggap? Mahal. Hindi. Ako?
Jiao Jiao. Ang badge ng nanay ko, bakit nasa iyo? Ako. Ginong Shu. Kanina, ang chairman para patunayan ang kanyang pagkatao ay ipinakita ang badge. Pero hindi lang nila pinagbintangan na ninakaw ang badge ng chairman, gusto pa nilang angkinin ito. Hindi ba ako mabuti sa iyo? Bakit mo ginawa ito sa nanay ko? Hindi ganon. Siya ang putang ito ang nagtangka sa akin. Matagal na siyang nahuhumaling sa iyo, kaya sinadya niyang magbalangkas para sirain ako. Shu Xiao? Si Gotejo ito, naiinggit siya kay Jiao Jiao, ikaw at si tita. Lahat ay nalinlang niya. Chairman Shu Xiao. Ako. Hindi ako. Si Xiaogo. Naniniwala ako sa'yo. Hinahayaan mo pang magsinungaling. Kung gayon, itinatago mo. Ano ang ginagawa mo sa pagtatago ng larawan ng aking asawa? Sa tingin ko, ikaw, gusto mo lang maghasik ng away. Ang relasyon ko at ng aking biyenan. Gusto mong mapalayas ako ngayong gabi at pagkatapos akitin ang aking asawa para umangat. Nanay, bakit mo ako sinuntok? Walang hiya ka. Ano ba talaga ang ibinigay mo sa biyenan? Anong pampahibang ang ibinigay mo? Tumahimik ka. Si Xiaogo ay ang ampon kong ulila. Ako ang nagpalaki sa kanya ng mag-isa, sa aking puso. Siya ay parang tulad ng aking tunay na anak na babae. At si Rong Hao, parang magkapatid ate at kuya. Hindi pa panahon para insultuhin mo. Si Goteju ay parang aking tunay na ate. Inapi at iniinsulto mo ang aking nanay. Inapi mo ang aking ate. Ang bagay na ito. Hindi ko ito palalampasin. Yung aking tiyan. Ang sakit. Anak. Asawa. Ang ating anak. Buntis ka pala. Mahal. Halika, tulungan mo ako. Ang anak natin, huwag sanang magkaroon ng problema. Sandali. Nanay. Buntis ngayon si Jiao Jiao. Hayaan mo muna akong tulungan siyang tumayo. Rong Hao. Kung talagang buntis siya, bakit hindi niya sinabi ng mas maaga? Kanina pa siya malakas at masigla. Ngayong nahuli na, saka sasabihing buntis. Jiao Jiao. Alam mo naman, ayoko talaga sa mga taong nagsisinungaling sa akin. Nanay. Mahal. Ito ang aking prenatal check-up report. Makikita ninyo pagkatapos basahin kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Nanay, ang plano ko talaga ay pagkatapos ng gabing ito, saka ko ibibigay sa inyo bilang sorpresa. Jiao Jiao, buntis ka nga talaga. 4 linggo na ang bata. Nanay, hindi ba't matagal mo nang inaasam na magkaroon ng tagapagmana ang pamilyang Magiting? Ngayon natupad na. Nanay, kahapon ko lang nalaman na buntis ako. Nitong mga nakaraang araw, ang dahilan kung bakit ako naging mainitin ng ulo ay dahil nagpapakulo ang iyong mahal na apo. Para sa kapakanan ng iyong apo, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Tama siya, Ginong Shu. Kahit anong pagkakamali ang nagawa ng matanda, pero inosente ang bata. Kayo, bilang ama ng bata at bilang lola ng bata, lalo pa kayong dapat na magpakita ng pangunawa sa hirap ng isang buntis. Kaya pala dahil sa pagbubuntis, kaya hindi stable ang emosyon niya. Malamang magpapalambot na ngayon ang chairman. Siyempre naman. Bukod sa charity work ng chairman, ang pinaka-inaasam niya ay ang makapagkaroon ng apo. Nanay, pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kapag nailuwal ko na ang bata, gagawin ko ang lahat ng gusto ninyo. Nanay, nangyari na ang lahat. Kahit anong pagkakamali ni Jiao Jiao, dadalhin niya ang aking anak. Para sa kapakanan ng bata, bigyan mo na siya ng isa pang pagkakataon. Ako na ang bahalang magdisiplina sa kanya sa hinaharap. Sa isang bata pa lang, gugustuhin mo na akong patawarin siya. Nanay, alam kong may pagkakamali si Jiao Jiao, pero nitong nakaraang taon, ang pagsisikap niya sa community kitchen ay sapat na para mabawi ang pagkakamali niya. Bigyan mo na siya ng isa pang pagkakataon. Ay, si Shurong Hao talaga, sinasabi pa ang dapat itago. Pero itong matandang babae, gustong-gusto na niyang magkaapo.
Basta gagamitin ko ang apo bilang panakot, tiyak na mahahawakan ko siya. Kapag nakapag-asawa na ako at nakuha ang kapangyarihan, babayaran ko ng buo ang kahihiyang ito ngayon. Nanay, alam ko na ang pagkakamali ko. Mula ngayon, pipigilan ko talaga ang galit ko. Magiging mabuting anak ako sa inyo at pamamahalaan ko ng maayos ang kitchen. Hindi ko na kayo bibiguin muli. Ronghao, sigurado ka ba na walang anumang problema sa kitchen na pinamamahalaan niya? Nanay, ano ang ibig mong sabihin? Ano ba ang problema nitong matanda? Dahil sa apo, dapat ba niyang kalimutan na lang ito agad? Nanay, aminin ko, hindi ko kayang pamahalaan ang kantin ng tulad mo. Pero nitong mga nakaraang taon, para sa kantin, nagbigay ako ng maraming sakripisyo. Nanay, tinuruan mo ako mula pagkabata na maging patas sa tao at sa mga bagay-bagay. Ang pagsisikap ni Jow Jow nitong nakaraang taon, malinaw na malinaw sa akin. Hindi ka naman pumupunta sa kantin, kaya huwag kang makinig sa chismis. Kailangan mong makita ang ebidensya. Ikaw, Tao. Chairman, narito na ang bagay. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Kaya tingnan mo ng sarili mong mata. Ang babaeng mahal mo, si Jow Jow, na mabait, responsable. At may kakayahang mamahala. Paano nga ba niya pinamamahalaan ang kantin? Wang Jow Jow, ito ba ang kantin na pinamamahalaan mo? Hindi. Hindi ganito. Mahal, pakinggan mo muna ako. Hindi, mahal, pakinggan mo muna ako. Ngayon na, niloloko mo pa rin ako. Pagbili ng sirang mga sangkap sa pagkain, paggawa ng peking mataas na presyo na bill, ulat ng pagsusuri sa pag-abuso sa gamot, at ang ledger ng illegal na kita. Sinira mo ang grupo ng Anghel. Kinuha mo ang sirang gulay upang sakta ng mga estudyante. Napakasama mo talaga. Nak, gumamit ng sirang gulay para sa mga estudyante. Napakasama naman nito. Alam mo ang muka pero hindi ang puso. Napakabait sa'yo ni Xu Xiao. Hindi ganito, mahal. Peke ang lahat ng ito. Peke ang lahat. May mga taong naiinggit sa akin. Sinasadya akong itinuturo. Itinuturo? Wang Jow Jow. Ngayon na, nagdadahilan ka pa rin. Hintayin mong makasuhan ka. Chu Ronghao, isipin mong mabuti. Ang dinadala ko sa tiyan, pero anak mo ito. Kung kakasuhan mo ako, anak mo hindi makakataas ng ulo sa buong buhay. May mukha ka pang banggitin ng anak. Karapat dapat ka bang maging ina? Hindi pa sapat ang perang ibinigay ko sa iyo. Mansyon. Magandang kotse, branded na bag. Alin sa mga ito ang hindi ko na ibigay sa iyo? Bakit ka, ganito pa rin ang kasakiman mo, gumamit ng sirang gulay upang sakta ng mga estudyante? Dahil buntis ako. Kulang sa lakas. Hindi maganda ang pakiramdam ng katawan, kaya naloko ako. Oo, ang mga tao sa ibaba ang nandaya at nagtago. Naloko rin ako. Wang Jow Jow, buntis ka. Hindi, may itim na puso ka. Kung wala kang pagsunod sa harap at paglabag sa likod, sino ang maglalakas loob na gumawa? Napakaraming masasamang bagay. Tama ang sinabi ni nanay. Ang pagbubuntis ay hindi dahilan. Ang mga ginawa mo, hindi katanggap-tanggap. Kailangan kong bigyan ng paliwanag ang mga estudyante. Bigyan ng paliwanag ang grupo ng Anghel. Siya. Si Bulaklak, pinilit niya ako. Mahal, lahat ay ginawa niya. Pinilit rin ako. Hindi ako. Hindi. Jow Jow, ano ba ito? Ako Bulaklak. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring aminin? Hindi, ikaw ang nagsabi na kung ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan, magagawa mo talagang magtagumpay para ipakita kina Ronghao at kay Mama. Tanga. Kung hindi mo ako sasagipin, hihintayin ba nating pareho tayong maipadala sa bilangguan? Oo. Ako ang nanlambot at nangulit kay Jow Jow para ibigay sa akin ang kapangyarihan. Ako ang nabulag at nalinlang. Ako. Bulaklak, palagi kitang itinuring na pinakamabuting kaibigan. Ganito ka ba sa likuran? Sinisiraan ang pamilya namin? Mahal? Nadaya rin si Bulaklak. Yung supplier na kinuha niya ang nagsabi na mababa ang presyo, maganda ang kalidad.
Ginawa lang namin yon para makatipid sa kantin, kaya kami nadaya. Oo, kasalanan ko, hindi ko nakilala ang tao. Naniniwala ako sa mga peking report ng pagsusuri. Kami ni Jiao Jiao ay biktima rin. Araw-araw kayong nasa kantin, pareho ba kayong bulag? Report lang ng pagsusuri ang tinitignan, hindi nyo nakikita sa mga lalagyan ang mga sirang gulay? Jushao, ito ang kanilang transaksyon sa supplier pribadong talaan ng transaksyon. Ang kickback ay diretsong inilagay sa personal na account ni Wang Jiao. Ito ay para sa kompensasyon ng asawa. Kami ay naghahanda na gamitin ang perang ito. Maghanap ng mas magandang supplier para bayaran ang mga estudyante. Oo nga. Talagang gusto naming bumawi sa aming pagkakamali. Tama na. Ipagbigay alam. Bukas ako ay magbuo ng espesyal na grupo ng investigasyon. Ako mismo ang mag-iimbestiga ng husto ang insidente sa kantina. Lahat ng mga taong lumabag sa batas at ang mga insidente, wala akong palalampasin. Mahal, tayo baka pwede tapusin muna natin ang seremonya. Dahil sa araw na ito dumating ang napakaraming bisita, hindi rin maganda para sa atin. Mapahiya ang lahat, di ba? Ngayong gabi, basta't makapag-asawa ako ng maayos sa pamilyang Magiting, napakalaking gulo sa pera ay maayos din. Paumanhin sa lahat ng mga bisita. Ang seremonya ng pag-alam ngayong araw. Kinansela. Sandali. Sandali lang. Inay, sa ganitong sitwasyon, hindi ba't parang kailangan pa nating magpapakasal pa ba tayo? Inay, salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Sinisumpa ko na sa hinaharap, pagbubutihan ko ang pag-aalaga sa inyo. Dodoblehin ko ang pagmamahal sa inyo para mabayaran ang pagkakamaling ito. Ang matandang yan sa huli. Kailangan pa ring humarap sa trump card ko. Kapag nakuha ko na ang mana gamit ang anak ko, Maghintay kayo na mawalan ng pera at maging pulubi. pagkakataon, Wang Jiao, baka naman may maling akala ka. Ano po ang ibig sabihin ninyo? Wrong how. Akala mo ba ang ginawa niya ay pagnanakaw lang sa kantina at pananakit sa mga estudyante? Hindi pa tapos ang usapan ko. Kay Wang Jiao. Inay, ito ang jade bracelet na iniwan ni Itay para sa inyo. Baka naman ang pagkasira nito ay may kinalaman din kay Wang Jiao. Wrong how? Hindi mo ba laging gustong malaman kung sino ang sumira sa tanging alaala na iniwan ng iyong ama? Sasabihin ko na sa iyo ngayon. Siya na... Sila, matapos kong ipakilala ang sarili ko, hindi lang hindi naniwala, lalo pa akong ininsulto. Minaliit nila ako. Sinaktan nila ako. Si Wang Jiao. Siya mismo ang nagbasag ng jade bracelet na ito. Wang Jiao. Wang Jiao, bulaklak. Hindi lang ninyo sinaktan ng nanay ko, sinira pa ninyo ang jade bracelet na iniwan ng tatay ko. Mahal. Ako, nung panahon na yon, akala ko kasi noon may nagpapanggap na biyenan ko. Hindi ko sinasadya. Oo. Oh, Young Master Shu. Kung alam lang naming si Tita iyon, kahit bigyan ninyo kami ng libong lakas ng loob, hindi namin magagawa ang pagbasag ng bracelet. Inay, pakiusap, maging mapagpatawad po kayo. Patawarin ninyo ako sa pagkakataong ito. Ano man ang estado ng isang tao, hindi iyon dahilan para siya'y pagmalupitan at saktan ng basta-basta. Sa usapin ng bracelet, maaari pa kayong magdahilan. Ngunit ang iba pang nangyari sa cafeteria, paano ninyo pa ito pagtatakpan? Wang Jiao, ano pa ang nangyari noong araw na yon sa cafeteria? Ang video sa cellphone ni assistant ko ay nabura ko na lahat. Basta't hindi ko ito aminin, wala silang magagawa ngayon. Walang ebidensya. Mahal. Sa cafeteria, nagkaroon lang kami ni nanay ng kaunting pagtatalo. Wala namang malaking problema. Tama siya, Young Master Shu. Natatakot lang si Jiao na may manggugulo sa cafeteria, kaya medyo sobra lang ang reaksyon niya. Baka naman si Tita ang nagpalaki ng issue. Chairman, binura nila ang video tayo. Wang Jiao,
Ang video sa cellphone ni assistant ko ay talagang binura mo. Ngunit ang video sa cellphone ko, hindi pa nabubura. Wang Jiao Jiao, ang video sa cellphone ni assistant ko talagang pinadelete mo. Pero yung nasa cellphone ko, hindi pa nade-delete. Ano? Ngayong araw na ito, ipakikita ko sa lahat ang tunay mong pagkatao. Wag. Bitawan mo ako. Matandang to, matanda nga. Maganda naman ang katawan. Kainin mo to. Ayokong kumain. Kain. Wrong how. Ngayon, nakita mo na mismo, di ba? Wang Jiao, patay ka na. Wang Jiao, paano mo nagawang ganyanin ng nanay ko? Wrong how. Buntis ako noon, nag-alsa ang hormones ko. Hindi ko talaga makontrol ang nararamdaman ko. Hindi ko naman sinasadya yon. Tama ka, Ginong Shu. Normal lang yan sa buntis, nag-iiba ang mood. Tsaka yung mga buntis, madaling maiyak. Gusto ng kung ano-ano. At saka, ang dinadala ni Jiao Jiao sa sinapupunan niya ay sarili mong anak yan. Wang Jiao, dahil buntis ka, dapat kang maging huwaran sa magiging anak mo. Ang pagbubuntis ay hindi dahilan para mang-api ng iba. Wrong how. Sa wakas, nagising ka na rin. Ma, nagdesisyon na ako na wakasan na ang lahat kay Wang Jiao. Hayaan na lang ang batas ang humusga. Tungkol naman sa bata, gagampanan ko ang tungkulin ko bilang ama. Magbibigay ako ng sustento para sa maayos niyang pagsilang at paglaki. Basta kinikilala pa niya ang bata, may pag-asa pa ako, hindi pa talo. Kahit gaano kasama si Shu Ronghao, hindi niya pababayaan ng anak. Ang grupo ng anghel sa huli, mapupunta pa rin sa atin. Wrong how, alam ko. Nahuli na ang lahat ng sasabihin ko. Pero pakiusap, dahil sa bata, hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Kahit papaano ay mabibigyan ng bata ng kumpletong pamilya. Katulad ng tatay niya si Wrong how, madaling maawa. Pero buti na lang ay may malinaw na pag-iisip. Mukhang oras na para ibunyag ko ang huling katotohanan. Anak na hindi mo kailangang panagutan ng anuman. Inay, paano pwedeng ganito dahil sa loob nito ay akin ng... Dahil ang dinadala sa kanyang tiyan ay hindi talaga anak mo. Ano? Inay, anong ibig mong sabihin na hindi akin? Anong pinagsasabi mo, Lola? Para lang hatiin kami ng pamilya ko? Ganito kalaking kasinungalingan ang kayang sabihin mo? Tama po, Chairman. Ang nasa sinapupunan ni Jiao Jiao ay tunay mong apo. Paano mo nagawang maging ganito kasama? Grabe naman ito, para lang hindi papasukin si Wang Jiao Jiao kahit ang sarili mong apo ay ayaw mo na. Siyempre kayamanan ito. Mahalaga ang dugo. Chairman Zhao, hindi naman siguro ganoon kapabaya. Wrong how, huwag mong hayaan ang nanay mo na gawin ito sa akin. Malinis ang pagkatao ko nang makilala kita. Kung ganyan ang pagbibintang ninyo sa akin, hindi na ako mabubuhay. Mamamatay kami pareho. Mawawalan ka ng sarili mong anak. Inay, totoo naman kami ni Jiao Jiao ay nagkaroon ng relasyon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sige. Gusto niyo ba ng ebidensya? Ipapakita ko mismo sa inyo. Huwag! Wag! Jiao Jiao, Naging asawa ako ng anak ng pamilyang Magiting. nakalimutan mo na ba ang kuya mo? Paano naman? Kapag nakuha ko na ang yaman ng pamilyang Magiting, hahanap ako ng pagkakataon para patayin si Shu Ronghao at ang matandang babaeng iyon. Ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Magiting sa atin na mapupunta. Mas maingat ka talagang mag-isip, pero bago yon kukuha muna ako ng konting interes. Ay nakakahiya, maraming tao sa labas. Maraming tao mas nakakapanabik. Ano yung nangyari? Buntis ako ngayon. Ang lakas pa ng ginawa mo. Nasaktan ako sa sipa ng sanggol. Ang anak ko, syempre malakas ang sipa. Nakakahiya. Oo nga pala, Jiao Jiao. Ang bagay na ito, hindi ba nahalata ni Shu Ronghao? Tangang-tanga lang siya. Akala niya dalisay at walang bahid dungis ako at tapat na tapat sa kanya. Ayos, kapag nakapag-asawa ka na, ang anak ko ang magiging tagapagmana ng grupo ng anghel. Kapag nakapasok na ako, hahanap ako ng pagkakataon para tapusin ang buhay ng mag-ina.
Sa ganoon, ang lahat ng grupo ng anghel ay mapupunta sa atin. Talagang matalino ka, Jiao Jiao. Wang Jiao Jiao, Bulaklak. Mahal-mahal, makinig ka sa akin. Pinilit niya ako. Ginipit niya ako. Hindi ko ginusto yon, mahal. Ikaw, Wang Jiao Jiao, hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin? Akala mo ba bingi o bulag ako? Bawat salita sa CCTV ay galing mismo sa bibig mo. Ginong Shu. Hindi. Kasalanan ni Wang Jiao ang lahat. Siya ang unang nanukso sa akin. Niloko niya ako. Gago ka, ikaw ang pumilit sa akin. Sabi mo kung hindi ako papayag sa'yo, ilalabas mo yung ginawa natin sa kantina na paglustay sa pondo sa publiko. Putang ina mo. Ngayon, sa akin mo ibinabato lahat. Sino ba ang unang nag-isip na maglagay ng gamot sa pagkain? At kanino naman ang pera ang karamihang napunta? Walang kwenta ka. Kung hindi dahil sa'yo na hindi mo kayang kontrolin ang isang matandang babae, mawawala ba tayo ng lahat? Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa kasakiman mo, matagal na sana tayong huminto. Lalabanan kita. Papatayin kita ngayon. Anak ko. Huwag kayong gagalaw. Wang Jiao Jiao, Bulaklak. Nasa ilalim kayo ng pagsisiyasat para sa malubhang krimeng pang-ekonomiya, paglabag sa kaligtasan ng pagkain ng publiko, pagdulot ng sadyang pinsala at pagtatangkang pagpatay at iba pang mga kaso. Ngayon inaaresto kayo ayon sa batas. Dalhin sila. Jiao Fangrong Shuronghao, kahit maging multo ako, hindi ko kayo palalampasin. Hintayin niyo ako, mag-ina. Hindi ko kayo palalampasin. Hintayin niyo. Nanay, paumanhin po. Ronghao, itaas mo ang iyong ulo. Nanay, bulag at mangmang ako na pinaikot-ikot ni Wang Jiao Jiao. Hindi ako karapat dapat maging anak mo, lalo na ang magmana ng grupo ng anghel. Hindi sa hindi ka karapat dapat, hindi ka palang handa. Nanay, ni hindi ko makilala ang mga taong nasa paligid ko, paano ko mamamahala ang isang grupo, paano ko ito ipagmamalaki sa'yo? Sa pangyayaring ito lamang, kung matututo kang tumingin sa puso ng tao at magpasiya ng tama sa mali, iyon ang tunay na paglaki. Naniniwala ako na sa hinaharap, hindi ka na magiging si Shuronghao na madaling malinlang. Xiaogo, simula ngayon, tulungan mo si Ronghao na maging pamilyar sa negosyo ng grupo. Panatilihin ang katatagan. Chairman, todo ang suporta ko kay Boss Shu. Nanay, sa sinabi mo parang aalis ka na naman. Ang pag-uwi ko ngayon ay para lamang makita ang magiging manugang ko at tingnan din ang pag-unlad ng 40 pisong kusina ng pag-ibig. Ngayong tapos na ang lahat, kailangan ko na ring magtayo ng isa pang kusina ng pag-ibig. Nanay, pupunta ka pa para magtayo ng bagong kusina ng pag-ibig? Ang mga batang nagugutom sa buong mundo ay mas nangangailangan sa akin kaysa sa grupo. Ang perang kinita ko sa buhay, hindi dapat ilagay lang sa bangko, dapat mas maraming bata ang mabusog, mainitan at makapag-aral ng maayos. Nanay, sinusuportahan kita. Pagbalik ko, gagawa ako ng bagong plano para sa proyektong pangkawanggawa upang ang iyong gawaing pangkawanggawa ay lalong umunlad. Chairman, buong suporta ko rin po kayo. Mabuti. Sa sinabi ninyong ito, panatag na ang loob ko. Mga kasama, yung nangyari ngayong araw, nakakahiya sa inyong lahat. Ako si Jiao Fangrong, nangangako na ang kinabukasan ng grupo ng anghel ay magiging mas matatag pa at mas marami pa kaming maiaambag sa lipunan. Sa susunod, Sa inyo na ito ipagpapatuloy.